Grabe netizens, kakalabas lang ng bagong Honda Beat. Meron na ding inilabas na bagong Click. Kasabay nga ng launch ng Honda Beat version 3 ay ang paglabas ng the new Click. Ang tanong, dahil 50th anniversary na to, 150cc na nga ba? Magkano ang presyo? Alamin natin ngayon sa vlog na to. Tara! You know what I mean? Nung nakaraan nga netizens ay pinagkaguluhan ng bagong Honda Beat na version 3 dahil mas maporma na nga ito at mas future-proof. At ngayon, ang pinakamabentang 125cc na Honda Click ay meron nang nilabas na 50th anniversary edition. Napaka-pogi ng isang to. Actually, medyo umaagaw nga siya dun sa show nung inilabas to katabi ng Honda Beat eh. Dahil napaka-pogi talaga at bumagay yung mga decals para sa 50th anniversary. Favorite ko yung front looks niya dahil napaka-premium ng datingan. Kung makikita ninyo, kulay blue yung kanyang pinakaulo. Yung M-shape niya dun sa may middle part ay kulay blue din po. And then dun yung makikita sa middle part yung gold fonts na 50th anniversary Honda Philippines na logo. Nagustuhan ko rin yung pagka-premium nung dalawang stripes ng red doon sa magkabilang headlight niya. And syempre ang Honda Click, pag tinignan mo napaka-pogi talaga ng unahan niyan, lalong-lalo na yung headlight. Siya yung isa sa mga nagpasimula ng may daytime running light, tapos nasa taas yung turn signals. Super compact looking. At the same time, napakaliwanag ng bato ng ilaw sa gabi. Sa may bandang gilid naman, mas lalong lumitaw yung mga sharp edges niya dahil dun sa mga decals na idinikit. Meron tayong combination ng blue and red din sa gilid na part, pero mas malalaki yung mga blue na decals. Dun mo rin makikita yung Honda na nakasulat, and of course, nag-blend well yung blue na decals doon sa turn signals niya na merong black trims. Pag tinignan nyo naman yung digital na meter panel niya, sobrang nag-complement yung kulay blue na ulo para doon sa meter panel na digital. Mas lalong lumitaw yung pagka-blue ng background dahil blue na rin yung pinaka-fairings na makikita mo while driving. For me, mas nakadagdag ito sa pagka-pogi ng kanyang meter panel, netizens. And of course, you will see yung small badge ng Honda doon para meron kang pride of ownership. Gustong-gusto ko rin, netizens, yung kanyang mga side mirrors. They really pay attention to details talaga kasi kung makikita nyo yung quality ng side mirrors niya, malalaman mo na hindi siya basta-basta at talagang tatak Honda. Sa may likurang bahagi naman, netizens, ay meron ding decals, pero ang nagustuhan ko dito, yung pagkabit niya ng decals ay hindi siya nagmukhang cheap na motorsiklo. Napanindigan niya pa rin yung pagiging elegante ng Honda Click. May nakalagay lang na Click on a blue background, tapos may red stripes din dito. And dun mo din makikita sa may bandang puwetan niya na nakasulat na Anniversary 50th. And syempre, yung trademark ng Honda Click sa bandang tambucho na meron siyang aluminum end cap at napaka-sporty na muffler. Meron nga din pala tayong wider tubeless tires para sa Honda Click, netizens, na merong 90 by 80 by 14 sa unahan at 100 by 80 by 40 naman sa likuran. Para naman sa suspension, meron tayong telescopic fork sa unahan at unit swing naman sa likod. Sa braking system, single hydraulic disc sa unahan at mechanical leading trailing naman sa likuran. And kung mapapansin nyo dun sa hydraulic disc niya, netizens, meron tayong wavy design for the disc brake na nakakapagpa-add ng aesthetic sa motorsiklo. Para naman sa kanyang seat, meron tayong very decent na 18 liters sa seat storage. At kasyang-kasya dito ang ilan sa mga full face or half face helmet. Depende of course sa brand at sa design. Syempre, netizens, kagaya ng Honda Beat ay hindi magpapahulit tong Honda Click dahil meron din siyang USB charging port. Unlike kay Honda Beat, itong si Click ay USB ready na yung kanyang charging port at hindi mo na kailangan ng any adapter para makapag-charge. You only need the cable and then saksak mo na yung smartphone mo doon, makakapag-charge ka na while traveling. Doon pala sa bulsa ng kanyang USB charging port, netizens, ay may takip ito. So kapag naulan, safe na safe yung ating devices na maiwasang mabasa at masira. Stig, diba? All LED na nga rin pala ang mga lighting system nito na ultimo yung kanyang tail light at saka mga turn signals ay LED na. Usually sa mga motorsiklo nowadays, yung mga turn signals nila ay bulb type pa. Pero itong si Click, lahat yan LED na. At napaka-stylish ng mga nakahiwalay na turn signals sa likuran, and of course, meron din tayong plate light at reflector sa likod. Para naman sa ating mga Asian height, ay abot na abot ito ng mga regular Filipino height riders dahil meron lamang itong 769mm na seat height. Siguro kahit around 5 flat ay kaya pang imaneho ito. Depende na lang of course sa inyong driving experience. Habang 112 kilograms naman ang kanyang curb weight. So sapat na to para sa 125cc. Yung bigat na to, pwede ka na mag high speed at hindi ka na parang hinahangin sa kabilang lane. Lalong-lalo na kung fast facing ang inyong ride. Medyo lowered nga lang siya at mababa ang kanyang ground clearance. Mas mataas pa yung Honda Beat. 147mm habang 131mm lang ang ground clearance netong Honda Click 125. Para sa mga mahihilig sa mga lowered dyan at mababa ang
center of gravity while riding, good itong si Click 125. On the other hand, medyo minor-minor lang kayo sa mga higanting humps ng Pilipinas dahil may side factor to, of course. Lalong-lalo na kung mabigat ang karga mo. We also have 5.5 liters na fuel tank capacity at ayon sa WMTC ay pwedeng makakuha ang Honda Click ng 50.3 kilometers per liter. Ganun siya katipid. Talaga nakikipagsabayan na sa mga matitipid kagaya ng Honda Beat na merong 58.2. Imagine mo itong si Click, mas malaki ang makina pero 50.3 kilometers per liter. Sulit na sulit, di ba? Ito yung kadalasan tanong sa akin dahil 50th anniversary na nga daw, baka correlated na 150cc na rin itong bagong Honda Click na inilabas. The new Click ay still 125cc pa rin po. To be exact sa makina, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, and of course, may ESP na siya at liquid-cooled na, kagaya ng gusto ng karamihan para future-proof na daw, na masusuportahan tayong makaiwas sa overheat, lalong-lalo na sa mahabang biyahe. 11:1 naman ang kanyang compression ratio, and we can expect a maximum power of 8.2 kilowatts at 8,500 RPM, habang meron naman tayong maximum torque na 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. Kagaya sa Honda Beat ay parehas po silang merong ACG starter or silent start. And meron din po itong bore and stroke na 52.4 by 57.9 millimeters. Very practical din ang kanyang overall dimensions para sa everyday traffic ng Pilipinas. Makakasingit-singit ka pa rin. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit Honda Click 125 ang pinakamabentang 125cc ngayon dahil sa siksik at liglig na specs and features niya para sa kanyang category at sa kanyang price point. Speaking of price point, magkano nga ba nagkakahalaga itong the new Click 125 na 50th anniversary limited edition? Ito po ngayon ay merong SRP na 83,900 pesos. For me, unang tingin ko pa lang sa kanya, talagang bumagay sa kanya yung 50th anniversary na new bold design in Honda Tricolor at umagaw nga ito ng atensyon dun sa launch ng Honda Beat. Para sa inyo, netizens, nagustuhan nyo ba itong the new Click 125? Comment nyo naman sa ibaba. Meron pa ba kayo ibang mga motorsiklo na gusto mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Ano pa kaya ang gusto nyong idagdag dito sa Click 125? Gusto nyo ba siyang i-upgrade? Or nagustuhan nyo na yung current na specifications niya ngayon? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye. You know what I mean?